evaluate nyo muna. Ano ba yung kailangan ninyo o yung needs ninyo or ano ba yung posibleng gamit sa kotse. Tapos ilista ninyo. Okay, siguro i-explain ko no yung nangyari sa akin or bago ako nag-decide na bumili ng 7-seater. So, in-evaluate ko muna ano ba yung kailangan kong kotse. So, 7-seater. So, okay na. Then, kung manual or automatic. Kaso, yung aking partner ayaw ng manual. So, go for automatic na agad. Then, syempre, gusto ko matipid sa fuel. Okay? So, syempre, fuel efficient. Then, ayan, maraming parts na available at madaling i-maintenance. Aside dun sa, syempre, mura dapat yung unit price. So, afford ko yung unit price. So, I end up, no? Actually, itong question na to, no, naitanong lang sa akin to. Ano daw ba yung magandang 7-seater? Yan. So, yun, para sa akin yun yung naging ano ko, no, naging criteria ko. Hindi ko naman kailangan ng sobrang tuli na 7-seater. Hindi ko naman kailangan ng sobrang taas na 7-seater. Hindi ko naman kailangan ng pamporma kasi practical lang naman tayo. So I end up to the Toyota Avanza 1.3 CVT transmission. So sa akin, okay na sa akin yon. So yun nga, sinabi ko kanina 7-seater, which is 7-seater naman siya. Matic CVT transmission siya. Affordable. So siya yung pinakamura sa mga 7-seater, no? Mapamatic man or manual. Then, yun nga, matipid sa fuel. So yung ginagamit niya kasi is a 1.3 engine lang at CVT transmission pa. So with the combination of two, talagang matipid sa fuel, ano? Then syempre in terms of reliability or sabihin natin parts availability, Toyota na yan. So we will not question that, no? Aside dun sa madali siyang gawin. Kasi nga, Toyota yan and yung kanyang engine bay sobrang luwag din. So yun yung naging decision ko, no? Bakit Toyota Avanza yung kinuha ko. Okay, kasi sa amin ano, pag nagka-travel kami, most of the time, 2 or 3 lang naman kami. So hindi naman talaga namin full maximize yung 7-seater.